hindi pa sa dapat mag-celebrate kasi hindi pa patay ang SMNI. Yes, nasugatan ang prangkisa, but buhay na buhay pa ang SMNI. Klaro. Attorney Mark, ang tanong namin doon, dugtong sa binanggit ni Ma'am Lorraine. Kung bakit nila tinanggal, nilumpo, pinaralisa sa lahat ng illegal at high-handed, authoritarian at despotikong pamamaraan ang SMNI is because kailangan nilang patahimikin, busalan ang critical media na hindi totoo ang binabanggit ni Marcos na may critical media sa Pilipinas. Lahat ay naging kasabwat, naging colluder at naging sunod-sunuran sa kanila. Ngayon ang tanong namin sa iyo, Attorney Mark. Eric, 2 seconds ha. Noong nasa Cebu ako, to be with PRRD, just recently, a few days ago, I shared a ride with someone who was a UP Diliman graduate. And yet, she had no idea how this president has brought us to the precipice of war. Yes. Sabi ko, why did you not know? I mean, you're an educated person. Obviously, I don't see it in media. Yes. That nobody's talking about it. No? So, Claro. this is why. This is one of those reasons why nakakatakot itong sasabog na lang pala bigla ang bansa natin habang naggigisa ka ng whatever dyan para pakainin anak mo, bigla na lang sumabog, wala na yung Pilipinas. Correct. At ito yung dito tayo dinadala ng Bongbong Marcos na ito. Yon ang role ng SMNI. Attorney Mark, ang tanong namin sa iyo, they're hyping it up at tuwang-tuwa itong mga alipores ni Tambaluslos na speaker sa mga congressman na na-revoke na daw nila ang franchise natin. Hindi pa. Please explain to the people kung bakit illegal itong NTC, indefinite suspension, at the same time, bogus ang sinasabi, palpak na, revoke na ang franchise law granting the franchise authority to SMNI until 2044. Eric and Attorney, with your indulgence, Attorney, could you tell us, mention the names of who these congressmen are? Yes. Yung mga congressman, nakita naman natin yung team, yung headed by Congressman Tambunting. Tapos yung mga members doon, lalo na yung nagbubuli. Paranaque yan, ano? Paranaque. Yung nagbubuli sa akin na congressman, yung kaibigan natin sa SMNI. Si Migs Nograles, si Davao Nograles ng Davao. But she's galit, with the, galit what's sa her akin. party list? PBA, pero hindi naman siya atleta. Galit sa akin nung sinabihan daw na beautiful, baka opposite sa beautiful ang gusto niya. Tapos Number 3, si Johnny Pimentel. Pimentel, yung kaibigan ng ano yan, Eric, diba? Kaibigan ng NPA. Sabihin na natin. At marami tayong balita. Ikwento mo, Eric, ikwento mo. Marami tayong balita na ito sa may pananagutan sa taong bayan dito sa mga panahon ng eleksyon sapagkat itinuturo siya ng mga sources natin sa Mindanao at ako mismo may knowledge tungkol sa involvement niya pag sinasabi natin ang permit to campaign at mga pakikipagsabwatan sa NPA. Ang detalye niyan, mamaya-maya pag may oras kami, ano mga ginawa niya sa Mindanao. Who else? Si Paduano? Si Paduano na dating NPA at bodyguard. Sinipa yung rider. Rider na si Eddie Gutierrez. Eddie Gutierrez. Si Akop. Si Akop na dating Police General. Marikina. Si Stella Kimbo. Stella Kimbo na nagsayaw ng Ala Salome. JJ Suarez. JJ Suarez na soke ng ombudsman. Plunder. Magnanakaw. Sino pang sunod na, Attorney Mark? Marami pa, hindi ko nakakabasa. Si Hernandez. Si Dan Hernandez na... Yung kamukha ni Fanny Serrano. Santa Rosa, sino yan? Si Dan Hernandez. Fernandez. Fernandez. Dan Hernandez. Hernandez. So ito sila ang mga main Benny actors. Abante. Si Benny Abante ng Manila. And marami pa itong Committee on Legislative Franchise. Kaya namin sinasabi sa inyo kasi palapit na tayo sa isang election. Yes, so, months na lang. Bago yan, kay Eric and Dr. A, kailangan ko i-explain sa taong bayan. Yes. Ano yung status ng prangkisa ng SMNI? Buhay na buhay pa ang SMNI. Yes, may nasugatan. Yes. May kaunting sugat because of the war doon sa House of Representatives. But buhay na buhay pa ang prangkisa ng SMNI. Hindi pa na-revoke ang SMNI. Ibig sabihin, nandyan pa ang Republic Act 11422 or batas yung franchise or batas na nagbibigay ng prangkisa ng SMNI. Yes, klaro. But ang ginagawa ngayon, sinuspend lang indefinitely ang operation ng SMNI because ang NTC has no authority or jurisdiction to suspend or to revoke the franchise of the SMNI. Kailangan batas yan. Ang NTC, walang karapatan, walang jurisdiction na mag-revoke ng prangkisa. It should be a law. Pero ang kanyang ginagawa, illegal na pinipigilan ang operation ng SMNI. Suspension of the operation, not of the franchise. Not of the franchise. But ang suspension niya, indefinite suspension. And that is illegal, unconstitutional, in violation ng due process clause ng ating saligang batas. Klaro. So buhay pa po ang franchise ng SMNI,
bogus po at fake news ang sinasabi ni Johnny Pimentel at nila JJ Suarez at ni Speaker at mga bata-bata ni Speaker Martin Romualdez. Ngayon ang tanong, as long as dalawa yung body natin ng Congress, House of Senate and House of Representative, may i-review pa yan. Kasi akala nila na unicameral tayo, na si Speaker siya ng Prime Minister kasi pwede nila mag-approve. Pag nag-approve na sila mga congressman, yes, batas na yan. But in this case, bicameral po tayo. Dalawa ang bahay po natin. Ayun. So yung approval ng House of Representative, i-review pa yan, i-confirm pa yan ng House of Senate. Kung hindi gagawin ng Senado yan, kung tulugan ng Senado yan, wala yan. So ibig sabihin, hindi pa sa dapat mag-celebrate kasi hindi pa patay ang SMNI. Yes, nasugatan ang prangkisa, but buhay na buhay pa ang SMNI. Klaro.